Alright, mayong buntag sa tanan. This is Cornerstone Believers Radio Program. Kini si Evangelist Mav ug sa kanunay kuyog nako si Dr. Faulkner. Akong gi-greet ang tanan karon. Mayong buntag na to. I am praying no nga ang tanan safe lang, especially kay ulan-ulan gyud no, ug lami pud siguro ang inyong katulogon karon, ug sa mga nagtikaw ay maayo kayo no. Nay kuyog na to karon ubay-ubay. Akong i-greet na ang matagusangan na diri kuyog na to no. Good morning ni Pastor Dadang, Pastor Esmeralda, and we also have si Teacher Alisa and si Sister Flor Infante. Og sa pikas nga dapit no na si Richie Peñas is with us, si Maria Liza Casido, good morning. And akong i-check sa Unworldly Thoughts. So, tulo ka ba katong live karon no? Pag gusto mo, asa mo gusto mo lantaw. Napo dire. Good morning ni Trisha Valencia. Dr. Trisha, good morning dia sa Canada. Og si Pastor Lito, og si Pastor Jet, si Elsa Borja. Good morning kanatong tanan. I'd like to invite everybody to follow our YouTube channel, that's Music Generation Official. O gusto po mong maminaw og mga music no sa inyong mga phones, no? Gusto ka mag sound trip, mag-meditate, depende on sa imong gustong buhaton sa matag adlaw no. I-follow ang ato ang streaming platforms on Spotify, Apple Music, and also YouTube Music. And if you wanna download our songs, na siya sa iTunes tanan no. And of course, atong mga pages on Facebook, we have CB Church Connect and Unworldly Thoughts. We also have Sips of Scriptures. Also, ang Music Generation na apoy Facebook page. I-follow kining tanan and you get to enjoy mga maanindot nga makita og madunggan og uban pa. Good morning. Yeah, good morning. Magamputa sa itong pagsugod, Evangelist Mav. Yes. Hallelujah. Father in heaven, daling salamat si Muhang pagkatagan mo bagong kusog, dugang adlaw, di lamang dugang tuigan, bisan ng adlaw, amahan, amo kining celebrate, because we believe, according to your word, that every day is a gift. It's a precious gift. Gikan kanimo alang sa tao. Nining adlaw man adunay mga tawo nga wala nakamata, adunay mga tawo nga wala na chance nga magkinabuhi nini nga bagong adlaw, but for us who are still alive, we celebrate your faithfulness and your guidance to us. Nimo hang gibubuan niini, wala ka magkulang kanamo, busa amo ang gitinguha ning kabuntagon nga magpadayon ang imuhang pag-teach, pag-review, pag-correct, pag-train kanamo aron nga mas makita pagayod ang Christ-likeness sa matag usa. Tuloy kami karon, pasabta kami ug punosab sa kalipay ang tanang mamati, tanang lantaw sa moang broadcast. Kini among giampo pangayo kanimo. In the name of our Lord Jesus Christ and with the power of the Spirit of holiness. Amen. Amen. Evangelist Mav, bigod ko nga God deserves our praises today. Amen. Dili lamang yesterday. Yes. Bud ba kay hapon Sunday, daygon siya simbahon siya. Karon dili na. Ang Dios, angayan gyapon nga pasalamatan, angayan gyapon siya nga tahoron, sangpiton, pananghiran. Angayan gyapon siya nga tawgon. Na kay mga usab nga mga nakay mga concern ng alawa, ang Dios tayo tawgon siya. Na kay pasalamatan ng alawa, pasalamati po siya. Express na pinagising mo ng mga words, tagaisig mga nindot ng mga pulong sa pagpasidungog sa iyahang pag-atiman nimo. Let's continue studying the book of Exodus chapter 6. We are now in verse 21 to verse 27. Evangelist Mav, can you read? All right, let's read 21, verse 21 to 27. No? The sons of Izhar were Korah, Nepheg, and Sikri. The sons of Uziel were Mishael, Zaphan, Zithri,
Aaron married Elisheba, the daughter of Aminadab and sister of Nashon, and she gave birth to his sons Nadab, Abihu, Eleazar, Ithamar. The sons of Korah were Asir, Elkanah, and Abiasaph. Their descendants became the clans of Korah. Eleazar's son of Aaron, married one of the daughters of Putiel, and she gave birth to his son Phinehas. These are the ancestors of the Levite families listed according to their clans. The Aaron and Moses named in this list are the same ones to whom the Lord said, Lead the people of Israel out of the land of Egypt like an army. It was Moses and Aaron who spoke to Pharaoh, the king of Egypt, about leading the people of Israel out of Egypt. Okay. Kung basahan no sa Cebuano, si Izar may tulo ka anak nga lalaki, si Korah, balik mo sa Korah, kaning Korah nga lalaki, magbalik-balik ni this book of Genesis ug Exodus. Si Korah, si Nepheg ug si Sekri. Si Uziel usab may tulo ka anak nga lalaki, nga si Misael, si Elsaphan ug si Setri. Si Aaron, di ba si si Moses, naabot yung gisgutan nito. Yung mama, ang iyang mama auntie sa iyang papa. Auntie sa iyang papa. Karon na pod, ato lang tao ni kinsa na pagbayanan ni naminyoan ni. Si Aaron naminyo kang Eliseba, nga anak ni Aminadab ug igsuon ni Nason. Ang ilang mga anak nga lalaki mao sila si Nadab, Abihu, Eleazar ug Itamar. Ng imo lang taon ibang maggatuyok ra ni sila ang ilang mga pares. Si Korah may tulo ka anak nga lalaki, si Aser, si Elkanah ug si Abiasaph. Sila mao'y mga kagikanan sa mga laray sa banay ni Korah. Si Eleazar ang anak nga lalaki ni Aaron. Naminyo sa usa sa mga anak ni Putiel. Ang ilang anak mao si Pinihas. Kini sila ang mga pangulo sa mga panimalay sa mga Levita sumala sa ilang kabanayan. Murag jud kay mubasa kay man sa murag jud kay wala man gini connection sa atong kinabuhi. Pero naa gyud sa ako nang gingon ko naa gyud. Labi na og ganahan jud ka makasabot sa tibuok gyud nga counsel ug thoughts sa Dios. Sa tibuok Bible kinahanglan nga wala laktawan ng imong pagtuon sa pulong sa Dios. But before that, before ko mo explain nini nga mga verses, unsay significance nini sa itong ginabuhi. Ako nag-read naman mo rin mga naglantaw riya. Na mga nangapas diri, no? Nangapas niya. Atong i-greet si Mitchell Ondangan, napod si Chief Arlene, no? Or si Manase. Napod si James Mako Kublan. Good morning. Watching from... Pastor. From Cotabato, Pastor James ay, no? Okay. Good morning, Pastor James. And also, good morning po ni Biday Buhian. Good morning. Okay. Mga igala ning kabuntagon atong sigutan ang God's faithfulness in family and calling. Ang pagkamatinumanon sa Dios diha sa pamilya o sa tawag, yang tawag diri kanato or sa tawag sa matag usa. Sa ako nang ingon ko ninyo nga ning kalibutan na di gid mawala ang mga hardships, mga uncertainty, daghang mga panahon libog ka, daghang mga panahon nga di ka kasabot, daghang mga panahon nga daw hanap na ang kaugmaon. Apan mingon ko ninyo nga ang mga saad sa Dios magpabilin gayud kana siyang dili mausab. For God's promises remain steadfast. Ug ang atuang makita dinhi nga Exodus chapter 6 verse 21 to 27, introduce usab dinhi diri kanato ang lineage of Moses and Aaron, emphasizing God's ongoing plan despite human flaws and failures. Na amang palpak ang mga tao ibang na gini sa ibang sayop ug kasalanan ng mga tao na ay mga atraso sa Dios, daghang mga kapalpakan usab sa iyang isig ka tao, pag wala ka na nagpasabot, nga muundang na ang Dios og plano or mutuman sa iyang plano. Amen. So, kini nga passage 21 to 27 reminds us that
God's power and His sovereign plan or purpose persist through imperfect people and challenging circumstances. Kanang duha ka elements man mga sa ato ang isgutan karon, importante nga nang masabtan. Nga wala nagpasabot nga ang Dios gamhanan nga automatic po nga iyang gamiton gamahanan na po diretso nga tao og perfect na tao dili noon. Gamahanan siya iyang gamiton tong mga taong huyang. Ya perfect siya iyang gamiton tong mga tao dili perfect. Wala mo ironic ba? Tinuod. So ina bantay ni man pap. Na consulting na before to continue. It's very opposite sa kanang naandan sa kalibutan, Dr. Faulkner. Kay sa kalibutan pa, usually good. Moingon sila kang mapuslan katog yung mga abilidaran, katog yung naay mga ikabuga ba. Pero when it comes to God, ang mga paborito niya katong mga tao nga giisip nga wala kayo makaya or giisip nga weak aning kalibutan na, which is very pod kanang sa mga maminaw siguro nga gibati ninyo nga kamo gikaminusan, no, kamo siguro you were oppressed to some degree or gibilittle ka sa mga tao. Well, this is a good news for you. You're one of God's favorite people to use. The question is, magpagamit ba po ka? Okay. Salamat yan. Balikon ako, kini nga itong isgutan karon mo pahinumdum ni nato that God's sovereign purpose persists through imperfect people and challenging circumstances. Nga tag-adlaw, dili man siguro tanang adlaw nimo nga nakaka-challenging nga mga circumstansya, pero naagi mga days nga maingong kag grabe man ka challenging ni. Ang uban gani mapugos gug balik puyo, balay. Ang uban mabalhin og ganang trabaho or mabalhin pangilabuhi, mag-usab og pangnegosyo, mag-change ang uban, mag-change og career gikan sa pagka aning company, balhin lang company, ang uban gikan sa usa ka negosyo, iban mag-change og laing business tungod sa mga circumstances makahagit. By the way, atong isgutan ang context ni ini nga ato ang passage. Ang Exodus chapter 6 sa overall nga chapter marks a very important moment where God reassures Moses of his covenant with the patriarchs na sila si Abraham, Isaac, and Jacob. Giklaro diha, gipalig-on sa Dios, tagaan ni dugang kasiguraduhan nga ang yang saad ngadto ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, iyang giklaro ni Moses nga ako makikita ko nimo, nagsugo ko nimo atong luwason ng Israel gikan sa Paraon, gikan sa Ehipto. Kining ako ang pagtawag nimo Moses tungod ni siya sa ako ang kasabutan nga akong obligasyon nga nahimo nako tali sa imuhang mga katigulangan na si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Ug kanang giklaro diha ang commitment sa Dios to deliver Israel from Egyptian bondage. So, tungod ba ngayon mingon tayo ma'am nga ang kaluwasan din sa Diyos nga gihatag nato, number one ni mo-offer siya ni ini because nakapromise siya. Amen. Dunay covenant. Nga ang tawag iban ma'am og covenantal promises. So, despite Moses' doubts and the Israelites' suffering, God's promises anchor His actions. Munang makita nimo sa verses 21 to 27, ang detail diha, dugang ang mga details sa genealogies of Moses and Aaron. Giklaro din ma'am ang ilang divine calling as leaders of Israel. O kini nga genealogical nga record, kini nga pagtali sa ilahang nga mga kadikanan nila kay wa man gyud diretso na nagbo-diretso buto si Moses ug Aaron iban ma'am naagi na sila mga lulo na sila lula auntie ko kung ba kana mang tito. So mo na diha makita ni iban ma'am nga kalami-lami na unta kayo tong kanang reklamo ni Moses ngadto sa Dios ngano man nga wala niya gipa humok ang kasing-kasing ni Paraon sa resulta sa unang tang request nga buhian ng mga katawhan. Ningon mo ang Paraon na mga tapulan mo ng Hebreo mo na nga gidublihan na ng kahago ang bricks nga gipagama maura gyapon ng ang output ang produce dayon sila pa mangita ni noon sa degami, sila mangita sa straw
nga mo ay kinahanglan sa pagpaligon sa tisa or sa bricks. Mo hinungdan nga si Moses nagyaw-yaw siya sa Dios. Tingala ta sa sunod nga mga bersikulo ibon mo ni kalit ingon mao kini ang mga kagikan ni Moses ni Aaron. So kung imo sa bantayan ibon mo kana ding mga alagad si Ginoo naa din na siya abi bitaw nako sa una nga pagtawgon ka sa Ginoo, God doesn't care kung kinsa imo mga kaliwatan. Di ay bisan ang Biblia, bisan ang naituyo ang Dios nga ikamoy tawgo niya, gamiton niya alang sa bulaton. Kaila niya ang Dios ibang maf kinsay mga kinakalulo ni mo. Kabalo niya na ang abi ginako sa una ibang maf kanang walay pakiyang Ginoo kung kinsay imuhang lulag-lulo nimo diya basta kay natripan ka niya, natripan kang gamiton katawgon ka niya para sa bulaton dili di ay. Nagsubaybay di ay siya. Nagsubaybay di siya kung kanus ka matao, kinsa imong katigulangan, kaila siya sa tanan na kung asang linyada ka mugawas. Amen. Nga taguangkan. So nga na makita to wow pagkanindot sa Dios nga. Ang Biblia nag-record sa katanan siya itong example bitaw of genealogical record nga mo pakita sa that God's plan involves real people with all their imperfections, working with family lines to fulfill His purposes. So, muna siya pila ka hatag na ito bang idea karon kung unsay ato ang tunaan. So, una na ito ang sigutan, God's faithfulness to His promises. Ang pagkamatinumanon sa Dios sa iyang mga saad. Pagkanindot man lang yun, iban ma, nga naay musaad ni mo niya mutuman. Tinon. Nya bihira ra magina sa atong kalibutan. Nga kanang kuan 100% ka tao nga ang masaad mutuman di man gyud. Bisag kita ibon mabisig kita kuyog di na perfect na to. Mingon ko ni ibon mab kuyog to ug mabin pa mun oras sa paggawan hapon na ta nakamata. Di ba nga gabi na nakawata. Lisod kay na siya perfect ibon mab pero unsa kada kung good news sa tanan nga namati karon sa programa na to nga maingon ta nga mapakyas man ang tao, mapakyas man ang mga saad sa mga tao, sa mga politicians, sa mga church leaders, mga gigikanan, sa itong mga kaparintihan. But God, dili gid siya mo fail. Yes. Dili gid siya mo fail. Kung siyang saad niya, iya ginantumanon. Muna makita niyo mga sa itong mga verses nga ipangklaro, ipang-mention ng mga ngalan sa mga tao niya. Malingaw juga sa mga ngalan nila kay wag kita naanad ng mga ngalan na din sa tuwa sa Pilipinas. Pero ang kamaturan nga kung masulti nimo that God reminds Moses that He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nga faithful siya to His covenant. Faithful siya Evangelist Mab siya ang kasabutan. Yes. Meaning katigulangan. Katigulangan eh. Katigulangan. May kayo kung gano'n si Moses siguro kinsa ko ni akong mga lulag-lulo, layuan ako ni kasi mga angkol. Ako mga iman wag ko kaila sa papa sa akong lulo. Lisod na kina kanang bahina ba lisod na kasi. Mataingon ta nga kaila pa ko sa lulo nako, duha ka lulo nako ug duha ka lula. Kaila pa ko na pero silang papa wala na. Lisod na kaya. Bisan yung nga igsuon sa akong lulo nag lisod na ko kay daghan man sila. Lisod na ko usara kong nailan. Usara nila na ko igsuon sa lulo. So kana pa lang dani man mabadan. Kita maglisod tag trace, maglisod tag ila, maglisod tag himdom pero ang Dios ibon dili siya malimot. So kita na to diri karon that despite the current suffering of the Hebrew people nga napa sila sa Egypt, ang mga saad sa Dios are unbreakable. Si Aaron isip nga magulang igsuon ni Moses is chosen as a spokesperson. Siya may gipili sa Dios ni Moses, kaya gipili sa Dios, kaya ipadala nga to ni Moses aron mo itig pamaba ni Moses. So makita na to ibang nag-illustrate dinhi nining sitwasyon na ay Aaron nagihatag sa Dios ngadto ni Moses aron mahimo niyang tigpamaba. Illustrate din sa Dios ang iyang ongoing faithfulness to call and equip His people. Amen. So atong pangunahon na iban nga atong kasagaran pangunahon sa tao nga kung tawgon ta sa Dios mura bitag ganang mag-solo flight na lang ta nya way mutabang ang Ginoo nya way mukuha na to walay mo back up na to
So ako pagdasig sa tanan karon mingon ko ninyo nga kung tawagon ka sa Ginoo na si pabuhat nimo labi na nga may reklamo ka mingon ka nga di na ko na kaya Lord sama ni Moses ganingon siya nga clumsy kay ko istorya na ako'y speech impairment dili ko maayo mo istorya maayo kaya itong istorya kay kung dili dili na po ito padala ang Ginoo ni Aaron kay ang role ni Aaron diri even wala bi gisay ganing lain yung papel. Di pa mabarag dyan. Dota. So, may masulti ni wala iba ba? It brings me back to the honest lament nga atong nakatunan from the past, no? Past, I think last week siguro to Dr. Faulkner, nga ang Dios di ay dili na siya matalaw or let's say di siya magkurat kung ikaw you become honest to what you truly feel. Gani man if na ay honest or matinud-anon nga paglament sabi na siya sa Cebuano Dr. Pagbangutan, no? O gadon ay honest ka pagbangutan, no? If you tell that to God, no, instead of magbagulbol ka sa mga tao, it's gonna be more effective. Sig bagulbol sa mga tao, no? Instead, adto sa Dios. Siya mo istoryahi. Kaya kung mo siyang istoryahan kabahin, ana, mangita po siya pamagi yan tagbo ni mong Panginanglan. Amen. Wala kasagaran po sa mga tao kay adto mo reklamo sa laing tao. Sa Dios dili mo reklamo. Ang Dios lami siya reklamuhan. Kay mumita mo siya pamaagi niya na sulbaron man niya. Ang tao ngay mo reklamuhan makasulbad ba na? Dili. Gawas kung subuo na sa Dios na siya pero di po na siya tabangan sa Dios nang di mo reklamuhan nimo, di po na tandugon sa ang kasing-kasing anang tawhana. Gahi pa nas bato, gahi pa nas putaw. So, lahi ra gyud kaayo. Una nga ako mong gi-encourage ning kabuntagon nga whatever calling nga gi-require sa Dios kanimo, gibuhat sa Dios kanimo, unsa may iyang gipabuhat nimo. Ayo ka balaka because he is faithful to send people to help you, to equip you na mga tao. Ang ako ni mga tao gipadala ang Dios mutabang nimo ni mga tao nga iyahang gamiton para lang ma-fulfill niya ang iyang purpose mo but make sure nga imo gyud na siyang isumbong sa Dios. Ayaw pagpakahilom, ayaw butangi og adhesive tape ang imong baba nga daw imuhang butangan nimo nagmaytiban o papiltan nimo na nga di ka motingog sa Dios. Sumbong sa Dios ug sa tanan nimong mga hangyo, reklamo, imuhang mga excuses nga sulti niya kay padalaan ka sa Dios og tabang para lang matuman niya ang iyahang purpose. Amen. Pinaagi nimo. Ikaduha mga higala, God uses imperfect people for His perfect purposes. Wow. God uses imperfect people for His perfect purposes. Again, God uses imperfect people for His perfect purposes. Ang Dios magagamit og dili perpektong mga tao alang sa pagbuhat siyang perpektong karyoan. Amen. Si Moses ug si Aaron mga higala. Kaning duwa nga puros man sila mga daghang mga apan. Usa kada kong usa kada kong sayop bitaw nga mga assumptions sa mga tao nga mimin sila nga basta kay pastor buutan baka abi kay alagad si Ginoo walay sala wa sayo Perfect. That's a perfect nga kwan. So, Perfect misconception. usa ka perfect nga sayop nga pangununa. Okay, balik ko na ko si Moses o si Aaron. Bisan si Aaron may pinakaunang high priest. Si Moses may kadang kuan propita ni panahon sa Israel. Kusgan nga propita pero dili siya perfect nga mga tao. Dagay sila mga pagduha-duha. Tinoon. Pero despite niya na they were chosen by God to lead Israel. Ug ang ilahang familial ties, ang ilahang kuan man mga pangilahang bugkos isip nga kapamilya lang kay igsoon man sila. Ug ang ilahang mga personal flaws do not disqualify them from God's plan. Nga, kung imo ba yan lang tao ni Van Mav nga mas ilado babaya si Joseph sa kaysa ni Levi. Dayon og gisgutan po nimo nga ang ila pong papa nga si Jacob daghan nagi butog pag
niagi po itong pangilog og mga birthright, Oh. panalangin. Dayon ang murag kupuga nga mga usas mga lolo ni ko mo sa si Ruben nga ng kamang sa sa asawa sa Papa. sa iyang papa. Nga na ba ang ilahang pamilya ibang ma'am dili perfect. Dayon na sila mismo na po sila yung mga personal pod nga mga apan nga nakapatay gyud na si Moses god, di ba? Pero ano kanindot ibang ma'am kay katong mga butanga wala nakapa-disqualify nila sa plano sa Dios. Amen. Wow. Sus, kung kita pa ang mga tao lantaw to ay daggan kay masulti ang tao basta manakay apan daggan kay masulti ng imong silingan nimo imong kailan nimo. Amen. Katawa mo ni mo ikay do. Oo. Sige kwan, nakatawa ako primate ba kay it's like a funny nga thought that I have in my mind. Ang mga tao sig pangita og kanang apan, no? Apan sa mga isig katawo ra pod niya. Little do you know, no, nga ang pilion po sa Dios katuro po yung tawo nga naapoy mga apan, no? So jokingly I thought nga inanay bitaw murag ako I was just making a word play bitaw nga siga pangitag apan pero ningon parang Dios apan this rock I will build my church. Or joke ra to siya, UPON to nga apan. Okay. Ang sovereign nga plano sa Dios, so kani ang iyang sovereignty, ang iyang pagamahan ng isip nga mo oy pinakahawod sa gingharian. Kita nimo na siya nga often works through imperfect vessels Yes. to accomplish His divine and perfect purposes. Amen. Sa ako nang giingon sa atong giingon kanila mga ang pinakasayop sa mga tao towards sa iyang perception ni mga to sa mga tao na paggamit sa Ginoo kanang mingon sila nga dapat kung alaga na sa Ginoo dapat perfect na siya. Binuang na siya ng pag-istorya. Kaya mo lang tao sa Biblia wa gay mga alagad sa Ginoo perfect. Amen. Si David great king of Israel hastang daghanang bayi. Hastang daghanang bayi Ginoo ng tawana. Solomon gamit sa Ginoo gibubuan sa wisdom niya daghanang bayi. Smooth. Ayo pagunahuna nga dili ka angayan nga gamiton sa Dios kabi ka imperfect ka because God can use flawed individuals Tinod. for His divine work. Amen. So ug na po kay nakita na kay sawayan nga mga tao nga nagpagamit sa Ginoo nga nya nakang mga apan ay nagsawaya nga naman ang imong gani ako sultin nimo adto sa Ginoo nga miyon ka sa Dios nga God nga naman lang siya tawana nga makasaway man ako mata na niya ang bulantaw nga imong naggamit nga daghan man siya pati. Ang tubag sa Ginoo ni mo na usan na sa akong explain karon mingon ng Dios nga ang akong perfection makita ngadto sa taong dili perfect. Ang akong strength makita sa tao nga daghan og weakness. Amen. Nga na maguna unsa ba kita sa himaya sa Dios sa imong kinabuhi kung okay na ka? Ha? Unsaon pagkakita sa trabaho sa Dios imong kinabuhi nga okay naman di ka daan. Mo. Unsa may bag-ohon sa Dios nimo nga bag-o naman nga okay naman ka wa nga bag-ohon. Unsa may trabahoon sa Dios sa batasan nimo nga okay naman imong batasan. So mo lang mayo nang makita ang mga tao nimo nga while nagsunod ka sa Ginoo no sugod kag tuman siyang kawuton makita pod ang imong mga kasilinganan sa journey nimo ba sa imong pagtuog sa imong kausaban kay ang kausaban nato dili ug na diha dayon wala pa nagpasabot nga abi kay ni tuman ta sa Dios kita'y ginang-apply ana sa Biblia imong lang taon walay bisag usang mga alagad sa Ginoo nang-apply nga may mga alagad sa Ginoo. Amen. Dinira sa kalibutan mga apply ka ron mga apply ka sa gobyerno aron madawat ka pero sa gingarian sa langit walay bisag usang nang-apply sa Dios aron mahimo niyang servant niya mahimo niyang sulugoon niya alang sa buluhaton. In fact ang Dios mo ay nang hire ang Dios mo isig pangita na nanawag Moses gamiton ka nako ba Moses di ko kalima siya ningon og dili evangelist pero ang Dios namugos kung ako ay Moses sawayon ko nimo sawayon ko nimo karon mo nga samang ka naghanap magkapan ako kay nun kung kabalo pa lang ka nga wa ko nang apply Mo. di unta ka manaway nako susugod karon ayaw pag-unahon na nga ang mga alagad sa Ginoo mga perfect na. Amen. Kasagaran yung mga alagad sa Ginoo, di kasagaran ka. Yeah, except lang yun na ni Kuan ba Lord Jesus pang nag-serve sa amahan.
Pero tanang mga propitas Biblia, tanang mga apostoles, tanan yung mga alagad sa Ginoo, mga imperfect na Oh. daghan ng mga pan. Nya mao gipatuman sa perfect nga tuyo sa Dios. Mo na siya makaingon kog, what? Hallelujah ba ana? Pero mo na siya yung realidad. So di ka buntagon, be willing to step into God's calling, trusting that He will empower and guide you. Bisag dili ka perfect. Amen. Katapusan ni Evangelist Mav, God's sovereign plan is family-oriented. Lah. Ang soberanong plano sa Dios, Ivan Mav, is nasintro siya sa pamilya. Mo ni kasagaran wa pod masabti sa daghan pod nga mga ministers o sa mga nagsugod og alagad sa Ginoo. Kaya ang ilang unahon nila nga kada bang suluhanay ra ni ministry, suluhanay ra ning mission sa Dios. Dili na ingon ana mga higala. Sugod karon, learn to value your family. Learn to value your community as part of God's larger plan. Invest in relationships. Invest sa imuhang pakiga kada bang relate sa imuhang mga relatives. Tungod kay sumalas itong gibasa, ang genealogy, nag-emphasize na siya that God's plan involves family lines. Unsa mo kuno pagbuto ni Moses ning kalibutan na kung wala siya mga katigulangan. Mao. Ha? Unsa mo kuno pagtuman sa saad sa Dios ngadto ni Abraham ni Isaac ug ni Jacob kung wa pud sila mga anak. Unsa man pag kuno pagkatawo ni Jesus sa kalibutan kung dili pud siya kaliwat nilang David. So, yung lang tao niya nga, ang plano din sa Diyos, bisa mag-imong kag, what a powerful, what a sovereign plan of God is. But, bisa pag-unsa na siya kanindot nga plano, kung dili na siya masintro sa pamilya, kung wala na siya gisubay nga pamilya, lisod kina siyang matuman. Kaya mag-ambak-ambak siya. Mingon siya, okay, karong tuiga, nga ito ang gamiton nga matuman, katulad pong pamilya ni Kuan, ni Evangelist Mabel, sunod na po si Mana, tutulog pong Kuan, dili na yung nana. Mag-ambak-ambak. Sige, okay, Russia na po na nga ito ang Kuan ron, Russia na po na nga ito ang propita ron, dili na sa kasasayan, na dyan na gisubay, Ivan Mab. Wow. So, unta ni kabuntagon, before tamo ending nga message, masabtan ni mo that God's work is carried out through relationships and community, highlighting the importance of family and fellowship in His divine purpose. Again, ayo pag-unahuna nga ang trabaho sa Dios is walay labot ang mga relasyon sa atong pamilya ug sa atong community. Kay kanang tanan, apil na sa gikwinta sa Dios, apil na sa gikwinta niya. Dili mo butho si Moses ug si Aaron sa kalibutan kung wala na gipanghisgutan ng mga ngalanan sa mga tawo nga naa sa Biblia. Sila, ang mga katigulangan, apil sila. Daghang salamat sa pagkikauban. Ang Dios magapanalangin kaninyo.